Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So balik tayo dito sa pagre-review. Ang tagal na natin hindi nakapag-review, no? Isishare ko lang sa inyo itong matagal na namin gamit na desktop or PC speaker dito sa bahay. Medyo may kalumaan na siya, pero kapag gusto mong mamili ng brand new nito, pumunta lang kayo sa mga online platform, meron kayong mabibili. Kaya lang medyo may kamahalan to kung ikukumpara natin sa ganitong size ng mga computer speaker. Medyo may kamahalan to. Kung sa pera natin siguro mga 1,300, 1,200 ganun. O mas mahal pa. Yung ibang mga seller ay medyo mahal. Umaabot siya ng halos 2,000 pesos. Kasi nga, kakaiba to, tumunog kung ikukumpara natin sa mga nabibili natin ngayon. Sa mga online stores na popular dito sa atin sa Pinas. Kung ikukumpara natin yung speaker sa iba, ayan, yung kanyang full range speakers ay medyo mas maganda. Tapos, mas malakas yung bass nito dahil, ayan mas malalim yung kanyang likuran. Okay? Mas malalim yung kanyang likuran. Tapos, yung port niya, tama lang sa laki, nasa likod. Kaya kapag nilakasan mo siya, kapag pinatunog mo siya, o kahit sa mahinang volume lang, yung ine-expect mong tunog sa isang full frequency speakers galing sa full frequency amplifier ay marinig mo talaga ng tama na lumalabas dito sa full frequency speaker natin, yung low, mid, high kompleto. Hindi katulad ng mga ibang nabibili natin ng mga PC or desktop speakers na halos mid-high lang yung naririnig natin. Yung bass niya sobrang tigas, ragatak yung bass, yung kanyang tunog. Hindi yung bass talaga na nasa mababang frequency ang maririnig mo. Hindi katulad nito. Okay? So ganun yung mga pinagkakaiba nito. Tapos yung chips na ginagamit nito ay yung sikat dati sa mga cassette, dinidesign nila for cassettes. Ito yung ginagamit, yung YD8207 na chips. Yung nakatayo. Kasi merong mayroon yata, kung hindi ako nagkamali, merong TEA or TA8207. Pero iba yung kanyang forma, hindi katulad nito. Okay? So ito paparinig natin, tapos yung paparinig natin sa inyo ngayon ay sandali lang, Kung gusto nyo nang makinig ng buong 1 minuto, abangan nyo yung short video natin. Maghahanap tayo ng high quality sound, tapos doon natin siya i-upload. Gamit itong gateway speaker natin. Okay? So, try natin. Ayan, play tayo. So, 2.5 watts per channel lang to. 2.5 watts per channel in 4 ohms. Pero, napakalawak ng kanyang headroom. Akala mo isang malaking ang amplifier yung ginagamit. So sa mga susunod na video naman natin, susubukan natin tong maliit na amplifier nito na ipa-drive ng high sensitivity speakers na medyo malaki na konti. Nasa mga 8 to 10 inches. Okay? So subok natin. Buksan natin. Pakinggan nyo ng maigi. Ayan, so kalahati pa lang yung volume natin. So yung narinig yung ingay na yan, hindi galing yan sa speakers natin. Galing yan sa hard drive na ginagamit nating desktop. Medyo may tama na ng konti, may sayad na. Okay, so hindi kasama yan sa ginagamit nating tugtog, Ayan. Okay, tapos pag nilakasan natin to, mas malakas pa. Ayan
Kung may makakarinig nito sa siguro sa malapit, hindi sila mag-aakala na ganito lang yung speaker na ginagamit natin. So wag lang natin ikumpara sa mga 2.1 channel dahil yung 2.1 siyempre may subwoofer na yon na nakabukod. So ito 2 channel lang, pure 2 channel. Full range lang yung ginagamit na speaker. So wala siyang subwoofer. Okay? Yan lang siya. Okay, para sa mga gustong mamili pa ng mga Nerfield speakers para sa kanilang mga desktop, laptop o ibang mga gamit, sasabihin ko sa inyo, sa mga ordinaryong soundbar, mas malakas to kung ikukumpara natin doon. Okay, so comments down below na lang kung ano yung mga katanungan na gusto nyo masagot natin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless at bye-bye.